Mga kapatid, tayo ngayon ay nagdiriwang sa kapistahan ni San Andrew. San Andrew ay siya ang apostol ng mga Eastern churches. Siya ang kinilala at pinapahalagahan ng mga Orthodox na simbahan, the Eastern Church. While Peter recognized us na siya ang ating pinuno bilang isang apostol ni Kristo. Dear brother, sila'y magkapatid. Si Andrew ay nakababatang kapatid ni Pedro. Ngunit mayroong napakahalagang pag-ugali si Andrew na ating pahahalagahan. Itong pagpapakilala. To introduce Jesus to Peter. Ang pagpapakilala ni Andrew kay Jesus kay Pedro. Sapagkat maraming bisis, hindi natin kilala si Andrew. Ngunit maraming bisis sa tatlong pangyayari dito sa salita mismo sa Ebanghelyo ni Juan na si Andrew ay pinapakilala niya. Maraming bisis na siya ay nagpapakilala sa mga bagay at nagdadala sa pamagitan na pinapakilala niya si Jesus sa mga tao. Si Peter ay dinala niya kay Jesus at pinakilala niya si Jesus. Noong multiplication of the load ay pinakilala ni Jesus, pinakilala ni Andrew ang bata ni Jesus at ito rin ay isang halimbawa ng pag-ugali ni Andrew. At the same time, sa isang pangyayari rin, pinapakilala ni Andrew ang isang tao kay Jesus. Mga kapatid, ito ang ating pag-uugali bilang mga anak ng Diyos, bilang isang Kristiyano. Our life is to introduce Christ sa ating kapwa-tao. Sapagat bilang mga Kristiyano, tayo nakatanggap ng salita. Kaya nga sinasabi sa unang pagbasa ngayon, sa sulat ni San Pablo sa Roma, na napakaganda ang mga taong nagdadala ng salita ng Diyos. Napakaganda ang mga paa na nagdadala ng salita ng Diyos. Meaning, the one who bring the good news to the people. The one who introduce Christ to the people. The one who give to the people the life because ang salita ay buhay. Kaya ito ang buhay ni San Andrew. Kaya nga ang ating buhay, kung tayo ay tagadala ng salita at tayo ay nagbibigay buhay sa ating kapwa-tao, we introduce Christ in our lives. Kaya nga ito ang buhay ni San Andrew. Kaya nga siya kilala ng mga Orthodox dahil pinapakilala niya ang salita at pinapakilala niya ang si Kristo sa buhay na siya ang Mesiyas. Kaya mga kapatid, itong salita ngayon sa Ebanghelyo rin ay magbibigay sa atin ng liwanag. When Christ was called to this brother, the first one who was called was Andrew. Siyang unang tinawag, siyang unang apostolis ni Kristo at pinapakilala niya si Kristo kay Peter at sa mga kapatid nilang itong si Juan at itong magkapatid na dalawa na ito. Kaya mga kapatid, sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia, tayo tagadala ng salita ng Diyos. Tayo mga Kristiyano, tayong naniniwala kay Kristo Jesus, tayo tagadala ng liwanag. Kaya nga sinasabi, you are the light of the world. You are the leaven, and you are the salt of the earth. At ito ang mga Kristiyano, mga kapatid, kapag ang isang Kristiyano ay hindi na tagadala ng salita ng Diyos at hindi niya siya liwanag at hindi niya siya libadura, ang kanyang buhay ay nabaliwala na lang lahat. Sapagkat ang isang Kristiyano, ang kanyang buhay ay isang misyonaryo. To become a missionary. To become a misyonaryo na buhay sapagkat ito ang kanyang pagkatao bilang mga anak ng Diyos
at bilang tinawag ni Kristo Jesus. Kaya nga ang isang tao na tagadala ng salita ng Diyos sa kanyang tahanan, sa bawat sandali ng kanyang buhay, pinapakilala niya si Kristo Jesus sa pamagitan hindi lang sa salita, kundi sa kanyang buhay, sapagkat sinabuhay niya ang salita na kanyang tinatanggap kay Kristo Jesus. Kaya nga nung the last moment ni St. Andrew, sinabi niya, dahil hindi ako worthy sa salita ng Diyos, siya'y pinako sa krus na pahalang, meaning indifferent crucifixion, because Andrew recognized that he is not worthy. He was not worthy of the proclamation of the Word of God, but even though the Lord chooses him to announce and proclaim and to preach and to give life for others. Kaya mga kapatid, kung tayo nakikinig sa salita ng Diyos, at kapag hindi natin sinabuhay itong salita na ito ay kusang nawawala sa atin at hindi ito nagbibigay ng pagpapalaga sa ating kapwa-tao. Kaya nga sinasabi sa salita, who welcomes me, welcomes you, welcomes the one who sent me. Meaning, sa bawat sandali ng ating buhay, kung tayo ay tagadala ng salita ni Kristo, pinapakilala natin siya. At ang ating buhay ay kilala na tayo ay nasasalita sa pamagitan ng ating pananampalataya sa anak ng Diyos. And this is exactly the life of St. Andrew. St. Andrew who brings good news to the people, and the life of St. Andrew is manifest the love of Christ. Mga kapatid, itong kapistahan na ito, tingnan natin ang pag-uugali ni Andrew, na siya ang nagpakilala sa lahat ng buhay niya ang anak ng Diyos. Nawa mga kapatid, ang ating buhay rin bilang pinili, hinirang at mga anak ng Diyos, bilang mga binyagan, ipakilala rin natin si Kristo sa mga tao, sa ating mga anak, sa mga taong ating ginagalawan, sa ating komunidad, sa lahat ng ating pamumuhay. Nawa si Kristo ay nasa atin at makilala rin na siya ay totoo na Misayas natin, sapagat siya ay buhay sa ating pagkatao. Kung tayong ating buhay ay hindi salita ng ating kapwa-tao, ang ating buhay ay hindi totoong naniwala kay Kristo Jesus, ang ating pagkatao ay hindi totoong isang larawan sa salita na ating pinaniniwalaan, ang lahat ito'y baliwala. Even though we worship, or even though we always pray, even though we always make pious practices, but our lives is not the presence of Christ, the people will not come to us. Kaya nga sabi ni Pope John Paul II, the effective na mga Kristiyano, yaong sinabuhay nila ang salita ni Kristo at nakilala ang kanilang buhay bilang nanampalataya sa anak ng Diyos. At ang kanilang buhay, sila ay tagadala na mga tao patungo sa isang buhay ng liwanag. Kaya nga ang isang Kristiyano, the one who follow Christ, not the people will follow him, not because of that person, because they believe he followed the one who saved them, Jesus Christ. Kaya mga kapatid, napakahalagang buhay ni San Andrew, itong pagpapakilala niya sa lahat ng panahon, oras, na si Kristo ay ang Mesiyas. Amen.